And guys, good morning sa inyo lahat. Okay, for today's video, nandito tayo guys, kung mapapansin niyo sa kasa ng Premium Bikes Corporation. At ang ating pag-uusapan ngayon, kasi ito, marami nagtatanong sa atin. So ngayon, once and for all, pag-uusapan na natin guys para doon sa mga aspirant o gustong kumuha ng hulugang motorsiklo. Dito pa lang guys sa video na to ay alam nyo na kung ano ba ang requirements na inyong ipiprepara, ang inyong dadalhin bago kayo pumunta kay Premium Bikes para hindi na tayo magpa-ulit-ulit o magpabalik-balik pa sa dealership. Pag days o pagpunta nyo pa lamang, kompleto na ang inyong daladala. Kaya doon sa mga nagpaplano at nag-iisip na kumuha ng motorsiklo, guys, panoodin mo tong video na to. Kasi sa video na to, ipapaliwanag ko kung ano ba ang mga requirements na iyong kakailanganin pag kukuha ka ng hulugang motor. Okay, bago natin banatan yan, bago natin tirahin at kinain, syempre, intro muna tayo! Okay guys, banatan na natin yung mga requirements yan. Bali, baka medyo man nabibilisan kayo, ipa-flash ko na lang din dito sa screen para ma-screenshot nyo yung mga kailangan. Okay, sa paglalabas ng hulugang motorsiklo, ito yung mga basic requirements guys. Mamaya ako nahihimay-himay na. Ang unang kailangan natin pag kukuha tayo ng hulugan is one valid ID. Syempre hindi expire. Meron tayong proof of income. Tapos in addition, kung tayo ay nagre-renta o hindi tayo, wala tayong sariling bahay, nagre-rent tayo, at least 1 year. 1 year ka na doon sa inuupahan mong bahay at dapat regular ka sa trabaho mong pinapasukan. Yan yung mga unang dapat taglay natin guys bago tayo magdesisyon na tayo ay kukuha ng hulugang motorsiklo. Kasi pag tinataglay mo yung mga sinabi kong una na yun, guys, sigurado na 99.9% ang ating approval rate. Alright, okay, moving forward, banatan at kanina natin. Ang una nating tatalakayin is employed. Ito guys, sa lahat ng sinasakop ng employed, private man o government, basta employed ka, ito ang requirements mong kailangan, ito ang requirements mong kailangang isumite. Una, one valid ID. Hindi expire guys ha, one valid ID. Sumunod, yung company ID o yung department ID ninyo, basta yung ID ninyo sa pinapasukan ninyong trabaho. Sumunod, payslip. 1 month latest payslip. Kung wala tayong payslip, certificate of employment. Yan guys, maliwanag yan. Ngayon, kung tayo ay binata, yun lang mga nasabi ko. Ngayon, kung tayo ay may asawa na, if married, kailangan natin ng valid ID ng ating misses, ng ating missis o ng ating mister. Yan, okay ha? Maliwanag yan guys, nagpa-flash screen. Yan ang requirements ng employed, private man o government. Yan guys, screenshot nyo na at yan mamaya-maya ay mawawala na. Okay, sundan agad natin. Yan guys, kung mapapansin niyo si Premium Bikes Corporation, dati kasi talagang hindi natin wini-welcome o hindi natin na-approve yung men in uniform. Ito guys, yung mga pulis, yung mga sundalo, yung may mga baril, bratatat. Yan. Okay, ngayon pwede na yan mag-apply sa installment. Ito ang requirements, lalabas dito. Okay, ang requirements yan is one valid ID. Sumunod, yung kanilang 1 month latest payslip o kaya COE. Ang pinakahuli guys, kailangan tayo mga sir, mga ma'am, mag-down ng 50% sa motor na ating gugustuhin. Just for example, tayo ay pulis. Gusto nating mag-apply ng Honda Click, sample na lang. Ang ating ida-down guys ay yung 50% ng motor. For example, ang SRP nun ay 80,000, ang kailangan nating i-down payment ay 40,000. Okay, maliwanag ba yan guys? Yan ang requirements ng men in uniform. Okay guys, screenshot nyo na at mamaya-maya mawawala ulit yan. Okay, sumunod. Okay, ito yung mga marami nating subscriber, marami nagko-comment sa atin na to. Pagka ang pinagkakakitaan ay MC Taxi, ito yung mga lalamove, move it, ride it, angkas, etc. Basta yung ito yung mga nag-habal-habal na gamit ang motor. Ang requirements natin guys, syempre, yung company ID ninyo, kung anumang company ang inyong pinangmulan. Sumunod, one valid ID. Syempre, dapat tayo may lisensya. Lisensya na yan para goods to goods. At pinakahuli, payslip natin. Ngayon, alam ko walang payslip yan eh. 3 months booking natin. I-print nyo lang yun guys sa coupon ban. Yun ang gagamitin nating requirements. Okay, ulitin ko guys ha. Company ID, one valid ID, tapos 3 months booking o COE o latest payslip, alin man sa mga nasambit ko. Yan ang kailangan natin pagka tayo MC taxi driver. Ngayon, moving forward, screenshot nyo na guys. Pagka tayo naman ay tricycle driver,
jeepney driver, yan. Sarili natin yung sasakyan, ika nga. Yan. Tricycle driver o jeepney driver o whatsoever na driver, basta driver na sarili mong sasakyan mo at may franchise. Ito ang kailangan mo. One, valid ID mo. Siyempre, dapat ang gamitin mo na dito, driver's license. Kasi hindi ka naman makapagmamaneho pag wala kang lisensya. Pangalawa, franchise ng minamineho mong motorsiklo o jeepney, franchise. Sumunod, ORCR na to. Expire o hindi, okay lang. Basta meron tayong updated na franchise. Pagka tayo ay single, yun lang nabanggit ko. Pagka tayo ay may asawa, syempre, one valid ID din ng ating asawa. At talaga namang may nangyayari na. Okay guys. Okay, ito. Ito pa isang marami nagtatanong sa atin. Screenshot nyo na at mawawala agad yan. OFW na nasa Pilipinas nagbabakasyon. Nandito ha, nandito. Mare, si Juan, OFW, nagbakasyon sa Pilipinas. Tapos gusto niyang kumuha ng hulugang motor para sa madaling salita. Ito ang requirements nyo po. Nagbabakasyon kayo, nandito kayo ngayon sa Maynila. Yung pasaporte po natin at saka yung atin pong return ticket. Yun lang pong dalawa. Pasaporte at return ticket. Yung atin naman pong pangatlong requirement, optional lamang. Kung tayo may asawa, valid ID po ng ating asawa. Yan po, maliwanag po yan guys ha. Yan lang. Pagka OFW tayo na nagbabakasyon ngayon dito sa Pilipinas. Okay, screenshot nyo na guys. Moving forward, ito naman yung other side ng OFW. OFW na nasa ibang bansa at kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Okay, ito po ang requirements pagka gusto nyo pong kumuha ng motor. Unang-una po, syempre hindi po kayo pwedeng pangalanan kasi wala po kayo sa Pilipinas. Ang po pwede po nating pangalanan, una, yun pong inyong pinapadalahan. For example, nagpapadala po kayo sa inyong asawa, sa inyong anak. Sila po yung entitled na mag-apply ng hulugang motorsiklo. One valid ID po nila ang kailanganin natin. Tapos, 3 buwang consecutive, yan, sunod-sunod na remittance slip. Kung wala po tayo na to, yung bank statement po na pag-transfer po natin ng pera. Yan po ang ating kailangan. Yan po, nagpa-flash screen. Screenshot nyo na lang po at mamaya-maya, mawawala na yan. Okay, moving forward. Ito, dun sa mga kaibigan, katropa nating farming, farmers, etc. Magsasaka, in short. Nagsasaka, nagtatanim ng kung ano-ano sa bukid. Okay, ito po ang ating requirements. Nagtatanim ng kahit ano to guys ha. Huwag lang ng marijuana at patay tayo dyan. Nagtatanim ng palay, nagtatanim ng mga munggo, ng sibuyas, ng kung ano-ano pa man. Okay, kailangan po natin one valid ID. Sumunod po, land title. Ngayon kung ayaw nyo ma-expose yung land title natin, pumunta po tayo sa barangay, kumuha po tayo ng barsi. Ito po ay nagkakahalagang 75 pesos to 100 pesos barsi. Yan nagpa-flash po sa inyong screen. At kung may asawa po tayo, syempre natural at datapwat, kailangan po natin ng valid ID ng ating may bahay. Yan po, yan nagpa-flash po sa screen pagka po tayo ay ang ating mga minamahal na magsasaka. Ito guys, sumunod. Kung kayo naman ay foreman, construction worker, at kung ano pa man, ito ang kakailanganin natin. Foreman, okay, foreman na lang muna tayo. Kasi yung construction worker, doon papasok yun sa employed. Okay, foreman lang tayo guys, foreman. Ang kailangan natin pagka foreman, yung kontrata natin. Just for example ako, foreman, ang boss ko ay itong katabi ko. Yan, may katabi ko guys. Yan, si Raymart. Yan. For example, siya ang boss ko. Ngayon, mag-a-apply ako ng motor, ang kakailanganin nating requirements guys, yung kontrata na pagkasunduan natin doon sa tinatayo nating bahay. Ipopotocopy nyo lang yun at ipapanotaryo natin sa abogado. Yan na ang magmimistulang proof of income natin. At syempre, valid ID mo at valid ID ng iyong asawa kung ikaw ay nag-aasawa na. Okay. Okay, moving forward, mawawala na sa inyong screen ang ating mga foreman, kaya mag-move forward tayo sa business owner, self-employed, alin man sa dalawa kasi parehang aspeto to guys eh. Business owners o self-employed, kahit malaking business, kahit maliit, eto yan. One valid ID mo. Sumunod, hindi na natin inuobliga na municipal business permit ang ating ibigay, kahit barangay lang guys. Barangay lang, okay na kay Premium Bikes. Tapos, pagka syempre may asawa, yung ating asawa. Lahat ng nababanggit ko guys syempre dapat regular tayo dito o matagal na kahit at least 1 year na ang business natin. Okay na yun. Okay, huli. At pagka fishing tayo guys, one valid ID natin. Sumunod,
Sumunod, boat permit o yung permit natin sa ating bangkang pangisda. At syempre kung may asawa tayo, one valid ID ng ating mga inasawa o ng ating mga asawa. Okay guys, yung mga nag-flash sa inyong screen na requirements natin kanina, yan ang mga kinakailangan natin kay Mick Premium Bikes. Minsan nagpapadagdag yan ng kakaunti lang naman pagka for example malabo yung ganito, malabo yung ganyan, papadagdagan lang yan. Pero talagang yan lang mga nabanggit ko ang kakailanganin natin. Pwede na tayong mag-apply ng hulugang motorsiklo. Okay guys, take note ko lang ha, bago tayo mag-apply ng hulugang motorsiklo, dapat sigurado tayo guys sa sarili natin na kaya nating bayaran ng motor na kukuhain natin. Hindi yung takaw tingin lang tayo. Kasi pagka ganyan na nangyari, naging ganyan ang aspeto nyo sa buhay, marerepo ang motor na inyong in-applyan. Dapat physically, mentally at saka financially ready tayo bago tayo kumuha ng hulugang motorsiklo. Kasi ang hulugan guys, talagang buwan-buwan magkikita tayo sa mata at magre-resibuhan tayo sa kamay. Talaga namang may nangyayari na. Okay guys, yun nga pala guys, dun sa mga katropa natin, just for example, nagasgasan yung ating motor, namumroblema tayo para mabura to kasi hindi maalis. Ang repaint yan guys, napakamahal. Pero meron tayong touch paint na makakabura ng inyong mga pinaproblema sa murang talaga. Panoodin nyo guys. The long wait is over. Eto guys, dun sa mga namumroblema na mga gas ng kanilang mga minamahal na motorsiklo, nandito na ang touch paint ni Wash Body. Napakadaling i-apply. Parang sumusulat ka lang sa papel, isusulat mo lang dun sa mismong nagasgasan at talagang sasabay na siya sa pinakakulay ng inyong pairings. Yan, kung mapapansin niyo ang before at after natin, mistulang na bura ang mga pinagdaan ng gasgas. Ang mga natamo na hindi sinasadyang galos ay mistulang na bura. Yan, kung mapapansin niyo, halos bumalik talaga sa original. Guys, pati pag-package nila nito papunta sa mga lugar ninyo ay talagang napaka-safety. Kung mapapansin niyo, talaga namang safe na safe ang package na bibilin nyo sa kanilang Shopee Shop. Kaya kung ako sa inyo, i-try nyo na ang touch paint ni Wash Body. Yan guys, napaka-epektibo ng touch paint ni Wash Body. Na-try ko na yan sa lahat. Gumagana siya at talaga namang napaka-epektibo. Kaya dun sa mga gumugusto, mabura ang mga gas-gas na tinataglay ng inyong mga sasakyan, ng inyong mga motor. Guys, i-try nyo na ang touch paint ni Wash Body. Yun nga pala guys, in addition ha, pahabol ko na lamang, pagka tayo'y nag-apply ng motor, tayo ay siniay, wag naman tayong magagalit sa CI pagka ang bahay natin ay pipicturan, ang loob ng bahay natin ay pipicturan, at magse-selfie sila kasi kinakailangan po nila ito for documentation purposes lamang po. Hindi po ito ikakalat sa Facebook, hindi po ito ipamimigay kung kanino. Ito po ay filing lamang po namin sa branch, filing lamang po sa bangko. Katunayan na napuntahan at napasok ng ating mga minamahal na CI ang inyong mga pamamahay at talagang nagpapatunay ito na may nag-i-exist na bahay ni Juan de la Cruz na ganito, na ganyan at paparian. Okay, para dun sa mga ginagamit ito kasi guys, para just for example, hindi naman sa hinihiling, nag-resign ang mga kolektor na ina-play ninyo. For example, na-delay kayo. Syempre, kung wala tayong filing dito, hindi namin malalaman kung taga saan ba talaga kayo. Pero kung meron tayong mga selfie dito ng lugar, ng bahay, ay meron tayong, kumbaga, meron tayong kodigo kung ano ang itsura ng inyong mga tahanan, kung saan namin kayo mahahagila pag talagang hindi na tayo magkita sa mata. Okay guys, yan lamang yung ating mga galawan pagkakukuha tayo ng hulugan, syempre dito kay Premium Bikes Corporation. Okay guys, sana nakatulong sa inyo ang video natin na to. Ingat po kayo palagi at palagi po kayong magpapakasaya. Yan guys, hanggang dito na lang po. Sirang TV, shoes! Solid tayo guys, solid. PRRD. Alright.